lang ito, 300 lang kasi buho lang pala. Ayan. Ayan, oh, buho lang. Pero at least malaki na pong bagay din sa kanila yan. Tutulog-tulugan nila. Tibay ah. Ko, may nagpa-practice na. Yan. Na parang noro-ordinary lang ano, pero Indonesian blood po yan. Ayan, magandang buhay. Tayo po ay gagawa ng balag ano anuhan, dapuan ng magpapagawa ko. May pasok na ngayon kaya maaga akong pumunta kay James, bumili na muna ako ng dapuan para bago ako umalis ma-instruct ko na sila kung anong gagawin kay Rizal tsaka kay Kongkong. Ayan, nalipat na natin yung mga bibe. Ayan, marami pong palang salamat sa mga nagpadala ng pagbati sa akin. Ayan, thank you 46. Bilis ng buhay ng tao ano. Kaya enjoy lang tayo. Basta kung anong magpapasaya, hindi naman tayo gumagawa ng masama, go for it. Kung lalo na kung masaya kayong di ba, nakakatulong sa kapwa, mas maganda yon. At syempre wag makakalimot sa taas na siyang nagmamay-ari ng ating mga buhay, di ba? So ayun, ako naman po ay thankful dahil yung aking pangarap at ipinanalangin sa Panginoong Diyos na sabi ko pag ako po ay may pamilya na, ay hinihiling ko na hindi na ako aalis para mangibang bayan, para lang maghanap buhay dahil syempre family matters talaga. So ayun, ibinigay naman po ng Diyos talaga, napakabait. Target ko nga 40 binigay niya 37. So ano pa bang hihilingin natin, di ba? Binigyan ka ng tatlong talaga namang chikiting na nagpapasaya sa iyo, mabait na asawa. Yan, kabuhayan, lupa na naging kabuhayan natin hanggang ngayon na andito pa rin, diba? Nagbibigay sa atin ng kabuhayan. So hanap buhay, hindi yung business na andyan. So ayun, tingnan natin yung ating mga manok. Papakainin ko kagabi. Bumisita ako dyan ng anong oras na ba? Dami pong langaw ngayon. Pasensya na sa mga pupunta. Masarap naman ang lechon, pero hindi ko alam kung ano nangyari. Kapagpabaya na naman atang ating mga poultry. Pakawala ng napakarami. Ang tawag doon is unleash. Nag-unleash po sila ng trilyon na langaw sa buong bayan ng Arayat. Gagawa naman ng action ni Mayor yan, sigurado. Galit yan sa langaw So ayan, eto na, papalagyan natin to. Instruction na naman tayo nito. Pagbalik ko, iba na naman ang instruction natin. Ang mangyayari, yung instruction ko pagbalik ko pala, iba na naman ang hindi tayo pwede dito maglagay. So dito maglalagay tayo ng tawag dito yung dapuan nila. Ito ipapausog ko na yung ito kasi kailangan gawin to. Dito na tayo maglalagay ng dapuan. Maganda naman. Ayan. So ito na po yung ating mga manok. Actually nalagyan ko na sila ng mga kagabi. Mas maganda pala manghuli ng gabi kasi sila, madilim nga lang. Pero ayun, nilagyan ko na sila ng singsing kulay green. Hindi ko alam kung nalagyan ko lahat, pero 12 kasi yung dala ko Ayan, so papakain tayo. Ang dami nilang takas kumain Ito yung binigay kong gamot sa kanila kahapon. Kagabi ito, bigay sa akin ni Coamoxiclav, paracetamol. Hindi ko alam kung mapapalo up pa natin. Pero kasi tagi-isang tablet. So tama na siguro yung isa. At meron naman silang Premoxil at Sulfar. So ayun po, sana ay magamot. After that, pag nagamot na natin, doon na tayo sa herbal na ito. Lagyan
Lagay natin dyan at baka mainitan. Yung ginagawa ko, ayan po oh. Ayan, napakaganda niyan. So yan naman po is prevention. Pagka meron na naandyan na, wala na tayong magagawa, kailangan na po natin gumawa ng paraan talaga. Ayan. Kain na sila. Sinasanay kong malapit lang ako sa kanila habang nagpapakain para hindi sila ganun kailap. So ayan po yung ating hens, marami ano? Tatlo lang alam ko ang cock natin, roosters. Tatlo. So ito pwede na to, pwede na yan, sasampa na yan, pati yun. So hintay tayo mga siguro within naman mayroon na tayong makikitang itlog. Hinihintay ko lang magpaani si Tatay Bong at hingi ako ng ano, munguha tayo ng dayami. Ayusin natin to. Pero ito kasi mangyayari yan, titirhan nila yan. Ang gagawin natin, ayusin natin yung iba, pero maganda pa naman. Lalagyan natin dito ng parang tulos para hindi sila magdumapo dito. Ayan po yung ating ano. Ay dito lang naman karamihan eh. Ayan. Dito hindi naman sila makakadapo. Pero pagka may dapuan na, eh siguro mas marami na po ang dadapo doon sa gagawin natin. So ito na yun, dito na tayo mag-start. Yan, mayroon pang medyo maantok ano pa. Ayan o. Medyo putol-putol yung trabaho dahil naghatid muna kay nagsundo. Ito, tirahin muna at sumasayad na sa ano. Ayan o. Taas na ng damo. Magpag-grass cutter tayo para maganda naman ang paligid. Wala pa namang lechon, wala tayong pangpasahod. Ay. Pag may order po akong weekdays, 2, 3, nakakahinga ako ng maigi kasi ilan po yung papasahurin natin. So at least, di ba, yung tubo mo sa 1, 2 lechon, sagot na nung ano, nung yung kikitain natin. Pero ganun talaga. Nako, tumutulo yan. Kung papatayin mo doon, baka maiwan sa gabi, tuloy-tuloy to. Ayan o, di pa nagagawa yung gripo. Magpapalagay po ako ng ano, Carabao manure na naman sa mga saging natin. Ako'y natutuwa dahil may saha na lumabas. Oh, may lumabas na pong saha. Oh, panganay na anak. Pero sunod-sunod na po yan. Basta ngayong tag-ulan, kalat lang ng kalat ito mga Carabao manure. Oh, pagka tingnan niyo po, alam na alam niyo maraming langaw sa paligid. Ayan oh. Marami. Pati sa'yo kumakapit. Ay nako. So ayan, Carabao manure tayo. Tapos ito na yung mga tanim-tanim ko na ano, ginais ko na to kahapon. Tinabunan ko na, kumaba na eh. Kumaba na po sila, kumaba na. So, kailangan na nating anuhan to. Ayan o, medyo ayun nga o. Kasi kailangan talagang matakpan. Medyo pechay to eh. Pechay, maselan. Pero pag yan po inaalagaan natin, ang ganda niyan. Ang plano ni Bebe dyan, bonggibilya na lang ata na i-guide, iba-iba kulay, tapos parang magiging ano siya, puno, ganun daw. Tapos ito aayusin natin in the future pa lang naman po. Patatandain na muna yung bogies, di ba? Ayan, ayusin natin yan. Bilis lang naman yan, lalasunin lang po yan, damo yan. Pinagpaplanuhan ko yung sinabi ko na kay Junjun yung plano ko dito pag nawala na yung mga kalapate for the future. Mag-ano tayo, unti-unti bibilok. Subukan natin ang bibilok. At least yun, may kikitain tayo kung talagang maging maayos ang lahat.
Tapos yung darag chicken natin, ayan, tuloy-tuloy lang yan. May market naman yan. Sigurado naman yan, yung darag chicken na yan. Basta maparami lang po natin ng maayos at maalagaan ng maayos, hindi tayo malulugi dyan. May market at may market. Pasudsud na natin. Medyo ano to, ano mo na, pinuhin mo na. Ano na yan? Sagad. Mas sagad mo na kasi bilis lang yan. Tutubo naman yan, naiiwan ng ugat eh. Yan, balikan natin tong ano, grabing schedule ng mga bata. Ang hirap. Ang hirap po ng schedule. Ayan. Oop. Kumusta naman? Ayan na, yung ginawa nila. O, at least may tulugan na po sila dito pagdating ng gabi. Ayan. Oh, di ba? Ganda na. Beautiful. At mukhang gumanda-ganda naman ang ano nila. Tingnan natin yung may epekto na yung gamot niyan. Ibitin ko kaya yung ano, yung lakas kumain ibitin ko kaya yung tawag dito, yung kainan nila para hindi nila makaya para hindi na kakayas ba. Ganda nilang tingnan, nakakatuwa. Ayun yung mga unang mangitlog May mga ano na tayo. Medyo mga matatanda na. Ayun yung una mangingitlog na yon. Baka nga magulat tayo, may itlog na dito. Kasi ayun yung anong na. Sana po ay yan, gumagala na. Sana po ay ma-fertile nung pero hindi pa natin yan hindi pa natin yan ipapa-incubator kasi konti pa siguro mga 2 months mayroon na yan. Marami-rami na po ang mangingitlog. So yan, gumagala na sila, which is very good kasi nakakakain na po sila ng insects, yung mga grasses na mga tumutubo dyan sa gilid kakain na nila. Tingnan nyo yung mga ganda sana kung naandyan na ganda. Bubuksan na natin yan pero hindi pa sa ngayon at wala pa tayong net. Babalutin natin yan ng mataas-taas. Sasagad natin doon paikot. Mahilig sila sa damo. Ang manok mahilig sa mga damo, lalo yung mga tumutubo pa lang dahon. Yan, maganda. Laki-laki naman yung kanilang area. Mas maganda to kaysa doon kasi doon kulob. Ito po nasisikatan talaga ng araw kaya may mga damo-damo po talagang actually walang matitira po. Dami ko na palang nabili. Okay na yan kasi iniisip ko po kailangan kong maghabol para mabilis silang dumami. 'Di ba? Para isang bagsakan po pag nagpag-incubator tayo, marami na kaagad na mapipisa. 'Di ba? So, napakaganda. Ito pwede pa nating habaan to. Para itong kamatsili natin, ang ganda napakaganda. Pag pinutol mo ito, ganda ng kahoy niya. Iba pala to. Ito Bicol.
Kaya palang mahal, 700 yung isang bundle. Yung ito 300 lang kasi buho lang pala. Ayun. Ayan oh, buho lang. Pero at least malaki na pong bagay din sa kanila yan. Tutulog-tulugan nila. Tibay ah. Tibay, dapat pinako nila. Pwede natin, ano kaya, gusto ko sana matakpan din ito kasi sa gabi, sa bagay andyan, tutulog sila. Pakita ko naman yung mga bibi natin. May dumating tayo, may itlog na kasama kasi nung inalok sa akin, tinatawaran ko, sabi niya boss nangingitlog na yan, bigay ko na lang sa'yo yung itlog. Yun nga lang, sabi ko paano kaya to, lilimliman ba? Fertile daw eh, ang ganda pa nung barakong ano, ang ganda nung barakong sumasampa daw sa kanya. Ano to? 75% Indonesian. Anong to? Bibe. Yan yung mga gagawin natin na pwedeng isama sa dito sa mga manok. Yun naman yung mga pangkatay-katay, pang meat type natin, mga pakakainin lang natin ng mga hugas. Wow, ayos ah. Sunog na pala nila yan ah. Yung mga nakukuha natin sa kainan, mga kanin-kanin. Yan ang nag-push sa akin eh. Sabi ko sayang talaga, nangihinaing ako eh. Kasi gusto ko sana yung scrap may ano pa natin into food, diba? Kaya yung manok, yung mga bibe, walang masasayang. Ito, yan natin. Pasok na si Muro ah. Hindi niya ninimliman. So mukhang kailangan tong ikulong. Sayang po yung itlog. Mukhang kailangan ikulong to. Doon na siguro sa kulungan. Sayang yung itlog na ito. Ayun. Yun po yung ating nabili. Ito po ay hen na Indo na parang ordinary lang ano, pero Indonesian blood po yan. Ang kaibahan po sa Indonesian tsaka yung mga native natin dito ay mababagal lumaki at mas malalaki. Ito po ay hen na ayan, binigyan na po ako ng itlog. Hindi na ako pinatawad. So ayun, okay lang kasi sana mapisa natin. Sabi niya, boss, ikulong mo na muna at ilagay mo yung pugad para malimliman niya. So ayan po, sana mapisa niya. Maganda yung ano nito, maganda yung dito tayo mag-uumpisa pang meat naman natin kasi baka mamaya yung mga Indonesian natin, syempre ipupush po natin yun, may benta man lang natin ng ano as live no, na month old, mga ganon. So ayun, ito ay ano naman, pang meat type naman natin. So ito naman yung ating mga chikiting na buhay pa. Excited din po ako sa magiging kulay nito kasi ano yan eh, ang ganda po ang mga ano yan. Mahal din yung bili nung nakuha na ko yan, yung mga ano nya, breeder nya, mahal din. Taga-arayat lang. May binili daw siya yung ano niyan, 10,000 isang piraso. So sana makapaglabas ng magandang kulay. Yan, naglagay na ako ng paliguan nila. Binuksan ko na din para makapag-explore na, makakain na po ng grass. Alam ko favorite din nila yan. Makikita natin yan, mauupod po itong mga damo na yan. Titirahin po nila yan. So ayan, abang-abang lang tayo. Tapos yung kinarantin ko palang manok doon sa loft, lagay ko sa kulungan, pinakawalan ko na rito. Pongpong pala, nag-ano pa din ah. Sabi ko sa kanya, ano siya, spray ng damo, pamatay damo. Ewan ko lang kung mapapatay itong mga ito. Pero pagka dumami na po ang manok natin, ay sarap. Ubus yan, titirahin po nila yan.
sila po ay magkocontrol na yan. May duckweed oh, dami. Kong, inispray mo din dito. Mamatay ito mga to, inisprayan na pala. Bagay hindi pa naman tayo magpapakawala ng ano. Magwa-wild kasi to eh. Pag hindi natin napatay ito, magwa-wild. Pero yan naman ay tutubo at tutubo. Hindi pa tayo magpapakawala at wala pa naman tayong net. Isa sa mga ayusin natin yan pagka ano na, pagka may panahon na tayo. Ito kasing taas nyan yung net natin, napaikot. Bala ko sana linisin din muna para maganda naman, pero magtatanim din kami ng mga saging pa dyan. Init ang panahon ah. Sayang ang harvest ng ano, ang harvest ng kuryente. Yun, natumba yung kanilang inuman. Yun lang. Pinapon. Oh, may nagpa-practice na. Yan. Pang matindi ang ano nito ah. Di, mainit din po ang panahon. Kaya talagang ano, yan, may gamot pa rin yan. Tuloy-tuloy lang gamutan. Nakakatuwa naman. Ilan na ba ang hen natin? Hindi ko na mabilang ah. Basta 3 ang rooster. Ayan oh. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Ba, 24 na pala ang hen natin. Haha, dami na. Meron pa kaya dito? 24 hens. Pwede na yan? Wala. So, okay. 24 hens. Ano nyo naman, no? Tataas. Aru! Lumilipad. Parang may halak-halak pa rin po yung iba. Kaya lagi ako nakabalik-balik dito. Tinitingnan ko po yung, syempre inoobserbahan natin kasi sabla yung mga nabili natin na last. Mura nga, kaya lang oh, tatlong rooster, 24 hens, pwede na siguro, kaya naman yan. Ang problema natin yung halak-halak, puro may halak yun nakuha talaga natin eh. Hirap naman oh. Ako siguro magbebenta, sisiguraduhin ko walang ganyan-ganyan, di ba? Nakakahiya sa bibili. Pero ayun, okay naman, effective naman 'yon. Yun din po ang gamit ko dati. Ang kinaganda, wala silang ibang naiinuman, talagang naiinom po talaga nila yung gamot. Meron pa tayong option, yun naman yung ituturok na. Dami lang dito oh. Dito na naipon. I-spray tayo. Okay na oh, malinis na. Tapos yung ating mga isda, okay na rin yan. Wala na. Kaya lang ang baba po ng tubig oh. Hinintay kong umulan pero ang kailangan natin magpatubig ah. Kailangan natin magpatubig at magdilig. Maya siguro at ang init pa. Mainit po pero hindi gaanon. May ulap-ulap pero mainit. Grabe na yung ano, kangkong natin.
May pasunod na naman tayo. Ayan oh. So yan, okay na tayo. Excited ako sa ating mga alaga. At yun, ayusin na rin natin yung mga pugad-pugad. Pero yung iba doon matagal pa po. Siguro mga 2 to 3 months bago patabain lang natin. Basta importante ngayon yung health nila maayos natin. Medyo kinakabahan ako yung halak sa bagay. Ilang days pa lang naman yung gamutan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.